Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. Lead me, Lord, lead me all my life. You are my light,
to me, and I will give you praise. And you said, "Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you praise. Come to me, and I will give you praise. The joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Facing the past, things yet unseen, wishes and dreams not are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my head, I lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice.
bago tayo nga itultuloy daytoy, rugyanan tayo iti kararat. Kat maawagan ni Ma'am Eve, may isa nga gayang matlaing nga yun na, iti kararat. Presence in our sorrow, yet with thankfulness for the life we shared with Tito Ando. Comfort those who grieve and give us courage and peace for the days ahead. Guide our thoughts and reflections today. Panagserbi iti kayat na, panagserbi iti pada ng nga tao. Ngayon tapno mas mamamu tayo pa ni Tito Ando no anyat katatao na iti si Bibiak Isuna maiban ni Auntie Annie may isa nga kasinsin may isa nga nasigad nga gayam na tito maliban sa magpinsan Auntie Annie. So, ni Manong Andong is kasinsin ko, kasinsin ni Tatang na kininanang ko. So, dangay naianak so na ijay iti Karabatan Grande kasi ijay iti amin iti parentes ni Lola from Bulapan, Calata, Ballesteros, Bulapan, Calata. Anyways, kilala yun ni Manong Andong as nakasingsingtid, nagwapo, di ba? Tapos, so nangay naragsak nga kanayon na nasayaat kin super generous. So nangay nag-eskwela so na dito in Tinor, ti elementary, and then nag-eskwela so na ijay ICT high school, and then napansuna nag-school ijay college ijay University of Luzon, di accountancy, then napansuna manin di NTSEI. So, medyo lang tayo malaglagit ko kanya na. And then, idi 1997, isuna iti SK Chairman tayo and the SK Federation of the Kawayan City. Since 1997 to 2001. So, na ngaykit active talaga ti community service, ti public service. And so na ngaykit tata ngaykit actually, so na as you know, na aspirant captain so na dito ito rayo. Nagaduti, grabe naman yan! Nagaduti pangarap na kanya tayo para dito'y barangay. Imbaga na amin eta. And, tagigay agtitiwala kanya na, thank you, kanya yung atatao dito'y lalalo dagiti barangay Turayong. Sobra niyang mahal. Kaya't ko lang basahin di post na alam ko hindi lahat kayo nasa friend list niya. The challenges overcome and the growth I have experienced. Nagbalbaliw talaga so. Yung puso niya is into service. Although may mga mistakes siya, may mga pagkukulang man siya, pero yung puso niya nasa Diyos. Kunana, I celebrate not just the passing of time, but all the moments that hope, excitement, knowing that with every year, I become stronger, more confident, and more determined to pursue. That is to embracing new opportunities. Nakakapslap ti kabarangay, especially those who have trusted and believed in me. Thank you for standing by me, and let's continue to work hard in hand for the betterment of the community. May we all continue to grow and prosper together. Lastly, may our divine Almighty God give me more years to live for me to fulfill my mission. His mission is done. Ang pagbibigay niya yung life niya kay God. Nakita yung kanayon so nang simsimba, and I know he dedicated his life to God already.
Idi nakita tayo, idi nakita ijay, tiro pa na idi ada di ospital so na happy naman siya, wala naman siyang na his lifeless, but maliwalas yung mukha niya. And I promise that I will continue to help and serve you unconditionally, pero hindi niya nagawa. Pero gagawin niya with God. That is His mission. This birthday of mine marks the start of an incredible chapter filled with new adventures, joy, and success. Successful na siya kay God. Thank you, kabarangay. Dagiti gagayim na nga datoy pamilya and dagiti kabagyan, both sides. Thank you, and I'll give you this to man. Thank you. Itutuloy-tuloy ko na ito, ha. Kasi alam ko marami sa inyo na gustong sabihin kung ano yung nagawa ni Tito Ando, naging part ni Tito Ando sa atin, sa buhay natin. Ibibigay ho namin yon sa inyong lahat ngayong gabi para mas maalala natin yung kabutihan at pagmamahal ni Tito. Sabi nga nila, we love the person's imperfection perfectly. Dahil alam natin, no one's perfect. Nagkakamali tayo, nadadapa tayo, pero andyan pa rin yun. Walang ibang pupuntahan, kundi tatayo tayo. Tatayo at gagawing tama yung dapat nating itama. Huli man, pero alam natin, may plano ang Diyos. Alam natin na kung ano man yung nangyayari ngayon, alam natin nakasulat na yon sa aklat ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang libro sa kaharian ng Ama. Ngayon, aking tatawagin si Tita Kelly. Message for your dad. Good evening po sa ating lahat. Pasensyahan niya, hanap ko na nalaing nga at Ilocano. So magiging mixed Ilocano and Tagalog. Dato jay duwang anak ni dito jay panganay ni Anani and Ashriel. Furley. Eto kasi kahit na kay dugtong tinagan mi, so Fernan and Kelly kanu, so nga Ashriel Furley una. Pero bago ang lahat, kahit ko unay nga, pasalamat kada kayo amin, jay imay since day 1 ingana. Tatangarabii until nabigat nga ipantayo pa ni Punpunisuna. Dakil ti pasalamat ti pamilya mi unay, ta adatoy kayo takadwami. Though our marriage is an imperfect one, but we are still blessed with 2 children, and I do make the happy moments namin. Hindi naman masabi na sad. Pasensya niya kasi since ubingak kami, ako ang nagyapin ti pamilya namin. So I'm trying talaga nga negsangit kasi once ang start ti dire-diretso. Well, may bagat lang ni Fernan ti tawag ko kinsuna, which I know kit dito kit Ando ti pagbagayo kinsuna. Pero jay ayan miga man jay Tagalagawi Fugawak, jay kami nga nagkasar, Fernan ti amuda kinsuna. Pero nagyan isuna, amuda may kisuna ito'y Sulano, kasi jay kami nga nag-stay after Lagawi, ti makil tubing jay Sulano niya Baliskaya. Ang mutayo met, isunakit, masyadong maasikaso. Sino man tiyadda, asikasuin na. Uray, napansin ko kay close kayo, sabi, tatak lang na mo. Grabe ti pag-asikaso na, ti tattao. Uray, jay lagawi kit, kakadwak kit ko nada nga,
grabe ti pag-asikaso ti asawam. Parang ka-close na, gaano kami ka-close kano ti friends ko. As lakas jay ti turing na, ijay kakadwak. Iprepara na pi man amin, kit isaganaan na. Awan ti may bagat, no, kas ano ti pag-asikaso na ti friends mi and ti pamilyak. Though narigat nga tanggapin niya kasi ubingpay talaga suna 40, actually 40, real age niya is ahead siya eh. Hindi naman 48 kundi talagang 49 isuna kasi November 20, 1977 jay gusto nga na ipanganak na late registered lang isuna. So despite jay kinaubing na nga imon una ura da jay puso na unay nga agserbisyo kada kayo nga kayat na nga tumaray as your kapitan kumano magkantigundaway nga serbisyon da kayo ngiminyangay tahaan na pagasatan. Siguro inisip namin may purpose ang Lord tulad nga sa bagbaga kajay uping remember the movie na Rewind, no, dajay da mga nakapanood. It's a sad movie pero lesson on that is that the positive impact na ijay uping na kasi uri namatay yung actor, yung anak na is naging successful naman. So, pati ni mama, hamukit na sakit natin na kasi sino ba namang ina ang maunahan ang anak ang pagkamatay, nagsakit day jay. Pero kung kunakin ni mamang, siguro mang may purpose si Lord kung bakit siyang nauna kaysa sa'yo. Kinagito yung bingko, though, adubay ko mati years, di pagkadwaan dami niya ngay. Bakalat pa nga, take it as a challenge. We do not question God, kasi ang mutoy met ang aming kiti, di pa panantayo, pero yun nga, kung natin na duma, God has all the reasons. So we all just pray, no adaman ti napasakta na, adaman ti hanapay na ano dita, we are asking for your forgiveness and para at least He will rest in peace mayat ti panagpanakin ni Apo Diyos. And then lastly siguro, pasalamat kami launay. Salamat ti umayo amin. Lahat na po natulong. Maraming salamat po. Po. Una po sa lahat, gusto ko po mag-thank you sa inyong lahat. Nung bata po ako, bago po maghiwalay si Mami at si Daddy, mas close ko po talaga si Daddy. Ako po talaga yung daddy's girl sa amin ni Ading kasi si Mami at si Ading parang sila po yung lagi magkasama. Tapos kami po ni Daddy, parang kami po yung laging magkasama. Si Daddy po pag umaga, bago po ako pumasok sa school, siya po yung gigising sa akin, tas paggising ko po, nakaplansya na po yung mga damit ko. Siya din po yung maghahatid sa akin. Tapos po kada po bago po ako pumasok sa school, bibigyan niya po ako ng baon, tapos sabihin niya sa akin pag si Mami mo yan, di niya bibigay yung ganito kalaki, sabihin niya po. Tapos po, pag lunch po, siya din po yung susundo sa akin. Tapos, lagi niya po tinatanong kung saan ko gusto kumain. Tapos, doon po kami kakain. Tapos po, pag hapon din po, bago po ako umuwi sa bahay, tinatanong niya rin po kung saan ko po gusto kumain. Tapos,
kakain po kami bago niya po ako ipunta sa bahay. Parang, ano po, parang yan po yung nagiging bonding namin palagi ni Daddy. Na ano, parang lahat po ng ano namin puro kinakain na lang po namin, ganun. Tapos po, ano, kapag may competitions po ako na outside school, ganun, hindi po siya nawawala. Parang andun lang po siya lagi. Kaya po nung naghiwalay sila nung kasama. Kasi nga po si Mami po, siya po yung nagtatrabaho para sa amin. Kaya po si Daddy po yung lagi namin kasama. Parang nung nawala po si Daddy, nung naghiwalay po si Daddy, parang wala na po akong kakampi. Hindi man po perfecto si Daddy, pero at some point po, alam naman po natin lahat na ginawa niyo po yung best niya para po sa ating lahat. And sana po kung may kasalanan man po siya sa inyo, sana po patawarin ninyo po siya. At thank you po sa inyong lahat. So, hello po. Good evening po. So, katulad nga po ng sinabi ni Mami kanina, ako po yung bunso. And, sinabi din po ni ate na mas close talaga si nila ni Daddy. Kasi, pero po ako kasi, every time po kasi na, half day po kasi ako dati. So, laging talaga si ate nani tapos si Daddy yung magkasama. Pero kapag lagi niya po akong sinusundo or before ihatid, lagi niyang minimake sure na okay ako, presentable ako tignan, kahit hindi siya marunong mag-ayos ng buhok ng mga anak niya, yung mga pigtails or whatsoever. Inaayos niya, trinatry niyang ayusin yung buhok namin para mas maayos tignan. Kahit yung ponytail lang na paganyan na isahan yung ginagawa niya, sobrang na-appreciate ko na siya that time. Kasi lagi niyang trinatry na ipakita yung best niya sa amin. Kaya din nung umalis siya, nagulat din kami, tapos nasaktan din kami kasi nga din si Mami din nasa Manila din siya. Hindi naman natin kasi nga kakampi din namin si Daddy. Kapag may mga nalaman siya sa amin tungkol sa schoolworks, ganyan, tutulungan niya kami. Pag may nalaman siya na hindi kami okay sa mga ganito pang barkada namin or whatsoever na friends namin, lagi siyang andyan na ipag-aayos niya kami whatsoever na ganyan. Tapos, since walang kaming communication, nung galing kasi po ako ng youth encounter, June 3 to June 6. Tapos, yung topic doon, about sa mother. Tapos, nung pinikit ko yung mata ko, biglang si Daddy yung nag-flash. Tapos, si Daddy yung nasa isip ko. Tapos, nagtaka ako. Kaya, sabi ko na lang din doon yung gusto kong sabihin kay Daddy. Tapos, pagkatapos nun si Mami. Hanggang sa matapos yung youth encounter namin for 4 days and 3 nights, puro si Daddy yung nasa isip ko doon. Hindi ko din alam kung bakit. Tapos, hindi ako mapakali. And then, June 8, nung magpe-pray na ako ganyan bago ako matulog, pinag-pray ko dun si Daddy, tapos parang sinasabi ni Lord na dagdagan mo pa yung sasabihin mo sa Kanya. Dinagdagan ko pa po, tapos umiiyak ako nun. Kaya sabi ko, June 9, kakausapin ko siya, makikipag-reach out siguro ako kahit man lang dun sa relatives niya para man lang i-make sure ko na okay siya. Kasi, bakit ganun? Puro siya. Tapos parang hindi kampante ako. Tapos pisa-pray ko na lang siya. And then, bandang mga 4 or 5, nagising ako, tapos parang ang bigat. Ang bigat kasi, hindi ko din alam
Tapos chinek ko naman yung phone ko, etc. etc. Wala po akong nahanap. So, nag-grocery na lang, dinatulog ako. Tapos, mga 6 po, ng umaga, ginising ako ni ate, sabi niya wala na daw si daddy. Tapos yung June 9 yun, sabi ko mag-reach out na ako kinabukasan dun. Tapos ganun yung nangyari. So like parang, bakit hindi na now June 10 or whatsoever, para hindi makausap man lang namin siya kasi we don't have any communication for 8 years. Like as in, kahit man lang makita namin siya, wala talaga. Tapos since ganun nga, alam din ni daddy yung Facebook account ko. So, every time na magmamay day ako, siya yung number 1 na laging nag-heart-heart na kitang-kita dun sa pinakaunahan na Fernando Calato, tapos ang dami-dami niyang heart. And then, nung pumunta ako dito kasi nag-stay ako, dami kong nalaman sa mga pinsan ko na ang bait daw ni daddy sa kanila. Lagi daw siyang dinitreat nila daddy, tapos lagi daw andyan si daddy sa kanila sumusuport. Tapos sabi ko, napaisip tuloy ako, paano na kaya pag sa anak niya, di ba sobra-sobra siya. Pero so, ang sakit kasi hindi man lang namin yun na-experience yun sa kanya at this age. Takot sa mga pinsan namin na-experience nila. So like parang habang pinakwento nila, naiiyak na din ako kasi sabi ko, buti pa kayo na-experience yan kay daddy. Pero since ganun nga po, we have to accept, and I believe naman po na everything happens for a reason, and si Lord naman na po bahala sa lahat. So, thank you po sa lahat ng mga pumunta dito. Thank you so much po dahil nandito po, nag-ano po kayo ng presence nyo, lahat ng efforts nyo. Thank you so much po. Lagi nyo lang tatandaan, love namin kayo. Love namin kayo, even without communication. Hindi namin kayo nakalimutang mahalin. Bilang mga ate ninyo, never namin nakalimutan na love namin kayo. Wala na si daddy, pero kami meron pa. Andito lang kami, 1 call away. Ha? Tita Mel? Tito Janjan? Tito Alvin? Pasensya na po kayo. Kasi yung mga taong tinatawag ko, mga kapatid ni Tito, syempre hindi ko na matatawag yung tatay ko, si Papa Tino. Kasi bukas, magkasama na rin sila. Mamang Ata, Tito Bing, gusto kong ikwento kung gaano kayo kasaya. Tito Bing, pasensya na kayo, talagang mahiyain. Kung hindi naman mahiyain, beggar. Manangit. Mga manangit kasi sila. Parang ako lang din naman, nasa harapan ninyo. Mamang Atang, mawalan ng anak. Hindi dahil nakikita ko sa iba. Pero na-experience ko na. Kaya alam ko yung nararamdaman ni Mamang Atang ngayong gabi. Lalo na at last night. At bukas, ihahatid niya na rin ihahatid na rin niya yung isa pa na barako niya, si Tito Aldo. Ibida niya sila. Ate Mar, bilang
abala, pwede po kayong pumunta dito sa harap. At gusto rin po naming malaman kung gaano kabuti, kung anong nagawa ni Tito Fernan, Tito Ando, Tito Banoy sa inyo. Dito rin ho kayo noon. Hindi ko ho kasi maisa-isa lahat ng pumunta ng lamay ni Papa. Sabi niya, dito siya, nakikihalubilo, nakikijoke sa lahat. Pero nakita ko siya one time. Nandun siya sa gilid. Tinitignan niya last night. Ang saya. May kumakanta, may mga naglalaro, may mga nagkakamustahan. Tapos, nakatulala siya. Kinabukasan libing ni Papa. Nalibing niya. Talagang siya yung punong abala. Kasi during that time, buntis ako doon sa bunso ko. And pati ako, during that time, hindi ko din alam kung makakasurvive ako doon sa panganganak ko. Ilang buwan yung nakalipas, pumasyal ako dito. Pumunta ako. Kasi dito ang kwarto ni Tito Fernan eh. Itong part na to, dyan siya. So, pasyal ako. Pag nakikita niyang dumarating kami, lalabas yan. Naka-headset. Papang music. Doon. Tita Mel, ganyan. Kasi pag dumarating, para kasing bagyo kung dumating kami. Hindi lagi. Hindi rin kami laging nakikita, hindi kami laging nagkakasama. Kaya kapag yung pumupunta kami, talagang minimake sure ni Tito na nakakausap niya kami. Ganun. One time, sabi ni Tito Fernan, "Bi," sabi niya. "Oh, Tito, ako. Pag kaya ako yung mamamatay," sabi niya, "ganun din ba kaganda? Katulad ni Kuya Tino? Kasi mabait siya eh," sabi niya. Hindi ko naman alam na, syempre, sa atin kasi, saka lang naman natin mararamdaman at malalaman yung mga pag na pagtatagpi-tagpi na natin. Sabi ko kay Tito, "Oo, Tito, basta buhay ako." Kasi ako tinatanong eh. Syempre, hindi ko siya masasagot. Hindi ko alam kung maganda. Kung wala na din ako. Pero tignan ninyo, yung tanong niya sa akin noon, kung maganda rin ba yung lamay niya, kung marami din bang tao yung pupunta, kung marami din bang nagmamahal sa kanya kasi loko-loko daw siya sa tingin niya sa sarili niya. Sabi ko, "Oo, Tito," ako. Binubulong ko. Siyempre, hindi niya na naririnig. Sabi ko, "Tito, yung tinatanong mo sa akin noon, higit pa kay Papa na mas maganda yung lamay mo at yung magiging burol mo." Parang pahiwatig na parang nagpapaalam siya. Ang bigat. Idinaan ko sa biro yung sagot ko sa kanya kasi kung nandyan ka lang, nakapin mo kami. Hindi kami natatakot. Inaantay lang din namin yung paramdam kung paano magsabi si Ashrel, si Tita Banji. Kami, sila sungarte dut-dut minga ko na handa ka nga ikabuting Tito. Tamo minga sa jay langit ti papanam. Ato iti kayat mo aramidin. Haji papantay wag simba di manawag. Nga dinto bulos mangyari. Ajay outing nga kayat mo. Dinton pulos mangyari tayo mo nakan. Awan ti mang ekspektar nga. Nasapa ka nga. Umunag. Awan mang ekspektar nga. Umununa ka. Tasi ka DJ tao nga na kayat matay. Hadalang basit marik na. Taray dagos hospital. Ag-drive ka. Tumawag ka kada manong, kada tito, kada mamang. Isawan nag-expectar dahil nga panag
talong ni Tito nga awan ti subling. Ado ti kayat na nga ibawi. Marami siyang gusto. Marami siyang plano. Marami siyang pangarap. Andun na siya eh. Andun na siya sa yugto ng pagbabago ng buhay niya. Andun na siya sa yugto na gusto niyang itama yung mga mali. Pero sabi nga nila, yung mga kabutihan, itutuloy na lang niyang gawin sa langit. Yung mga nais niya dito, doon niya na lang itutuloy sa langit. Kaya ho, ipagdasal natin si Tito. Alam ko naman na kung ano yung ginawa mo dito sa lupa, yun ang magiging judgment mo sa langit. Pero alam ko, nasa pamamagitan din ng pagdarasal natin, mas mapapadali yung pag-akyat niya sa langit. Kaya ngayon pa lang, ipinagpapasalamat na ho namin yun ng buong puso sa inyong lahat. Sobrang salamat po sa inyong lahat. At hindi ko in-expect na bigla siyang nawala sa amin ko. Yung bunso namin na sinasabi nilang lumuloko, pero malambing, napakabuti niyang tao. Ay, ramdam na ramdam ko yun. Kasi sabi niya, ate, wala ka bang gamot? Sabi niya ganun sa akin. Hindi, meron. Sabi kong ganun sa kanya. Akin na yung reseta mo. Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi niya, ate, ayan, bibili ka na ng gamot mo o ako. Sabi niya ganun sa akin. Hindi, meron naman akong gamot. Marami pa. Sabi kong ganun sa kanya. Pero pinagpipilitan niya, bibili daw ako ng marami kasi may maintenance nga ako. Ay, high blood din ako. Kaya, yung moment na yon na pinapakita niya sa amin lahat dito sa bahay, lahat ng banding namin na magkakapatid. Tapos yung mga apo ko, tinatawagan niya yung mga manugang ko, yung mga anak ko, na magbabanding kami lahat, nakakain dito sa bahay. Dahil hindi kami magkakasama. Sila lang ni mamang ko ang magkasama at saka yung kapatid ko na isa. Yeah. Napakasakit po na bigla siyang nawala sa amin. Kahit ganyan lang ang kapatid ko, napakabuti niya po. Sa totoo lang. Napakabuti niya. Lalo na sa mga kaibigan niya. Alam nila yan. Napakabuti niya. Pinaparamdam niya lahat na mahal kami. Lalo na yung mga pamangkin niya, yung mga apo ko. Lagi niyang sinasabi, punta kayo dito tuwing Sunday. Sabi niya, punta kayo dito. Kakain tayong lahat. Siguro, yung mga bagay na yon na hindi niya naibigay sa mga anak niya, dito niya binuntun sa mga pamangkin niyang malalapit. Kaya, napakasakit po. Sobrang sakit. Kasi, nakakausap pa namin. Hindi mo akalaing mamamatay kasi napakalakas niya. Sobrang sakit. Sobra. Tatatlo na lang kami. Nawala na naman siya. So, hading pakatatag tayong dalawa dahil wala na. Dadalawa na lang kami magkapatid na babae sa una. Pero may kapatid pa kami sa pangalawa. Ayan. Kaya maraming salamat sa mga tumulong, sa mga relatives namin, sa tita ko,
na mga tita ko dyan na sa mga pinsan ko din, sa mga tita ko na handang tumulong, na walang sawang tumulong sa pamilya ko, sa pamilya namin. Kaya, mga aunties ko dyan na handang tumulong, maraming salamat. Sa lahat din ng mga kaibigan niya na tumulong, super thankful po kami. Super blessed po. Dahil marami pala siyang mga kaibigan na hindi namin kilala. Super duper. Thank you. Maraming salamat sa pagkikiramay. Po? Ikaw po ay isa sa mga best buddy ni Tito Banoy. Nais po namin ibahagi mo kung bakit naging best buddy po kayo. Wait lang. Si Tito ko yan. Sabi ho nung anak niya doon sa picture ni Tito sa labas. Doon ho makikita na yung sobrang miss niya doon sa mga anak niya. Na ibabaling niya sa ibang mga bata. Sa lahat ng nakiramay ngayon kay Fernando Galanta, maraming salamat po sa inyong lahat. At nandito kayo at nakikiramay para sa kanya. Alam niyo po si Fernando, every other day po nasa bahay yan. At sobrang pinag-uusapan namin kung anong buhay namin dito sa Trayong. At sabi niya sa akin, pare, ano bang pwede natin gawin dito sa Trayong? Sabi ko, tumakbo ka ng kapitan at gagawin mo akong kagawad mo. Sabi niya sa akin, pare, paano natin gagawin ito? Wala tayong katulungan. Kaya ang sabi niya, pumunta siya sa LGU at humingi siya ng tulong doon. At doon, binigyan siya ng payo ng ating mga SB or barangay mga city officials na sige, tumakbo ka. Susuportahan ka namin. That's the last word for Mr. Fernando Galata. So, ang sabi niya sa akin, pare, pumunta siya sa bahay bago siya namatay, huwag ka nang pumunta sa pupuntahan mo, pare. Sobrang init. May sakit ka. Tapos meron tumawag sa kanya, sabi niya sa akin, pare, may tumawag sa akin at may pupuntahan na. Mag-iingat ka. Pagkatapos noon, after ng madaling araw, nabasa ko sa cellphone ko, meron ng rest in peace, Kuya Ando. Sa akin, bilang kaibigan niya, sobrang sakit. At ako lagi ay yung pinupuntahan niya at sinasabihan ng mga problema niya. Sabi ko, pare, kaya mo yan? Nag-uusap pa kami ng 9 o'clock ng gabi. At ka-message ko siya. Sabi niya, pare, ang sakit-sakit na ng dibdib ko, hindi ko na kaya, mamamatay na ako. Sabi ko sa kanya, kaya mo yan, pare? Pagkatapos noon, ang sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya. Give up ko na to. So, nandito na siya, nakahiga na para sa atin. Bilang kaibigan, si Fernando po, napakabait po para sa akin. Ang dami niyang naging, mahirap pong ipaliwanag, pero nasa sa inyo po. Barangay Trayong, alam niyo na po yun. So, maraming salamat po at nandito ako ngayon bilang nagsasalita para sa kanya. At si Fernando po, ang aking kaibigan. Maraming salamat po. At sa buong pamilya niya, maraming salamat at tanggap nila po ako dito. Tinatawag ko po si Tita Nerissa upang magbahagi ng kanyang mensahe. Naimbang na nabi tayo amin ako. Dahito people nga nagrigat nga arabidin. Kaya siguro dagi tayo mga kakabsat na. Kaya siyempre
emotional ang bawat isa. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay pinsan ni Fernando. Ako po yung bunsong anak ng late Boy Calata. Napakahirap magsalita sa mga ganitong pagkakataon. Ako po ay anak ni Melba Calata. Kung kilala niyo po siya. Yung tatay ko po, at saka si Uncle Racle, magkapatid. So talagang kami po ay first degree cousin. Sa katotohanan po, siguro hindi niyo kami lagi nakikita dito. Dahil may mga trabaho din po kami. Si Fernando po, alam natin ang lahat na siya po ay talagang nagsimbulang maglingkod sa kabataan pa lang niya. So nakikita po natin sa kanya ang kanyang dedikasyon sa pagsisilbi sa mga kapwa niya po, lalo na po dito sa Turayon. May mga pagkakataon po noon, nung bago po siya tumakbo as barangay captain, dumalaw po siya sa akin. At binigyan ko siya ng advice na kung maaari, mag-start muna siya as kagawad para, siyempre, makagain muna siya ng mga supporters. Kasi alam natin ng lahat na siya ay tumira din sa ibang bayan. Kasi tulad sa pamilya niya. So, meron ng time, wala siya dito. For sure, yung iba, lalo yung mga new generations, hindi siya kilala. May posibilidad, yung mga, sa part naming mga generation, kilalang kilala siya dahil nagsilbi nga po siyang barangay kagawad. Noong una, reluctant talaga siya. Pero alam ko, may mga advisor siya dito sa barangay ninyo. Kaya syempre, dahil sa dedikasyon niya na maglingkod, pinagpatuloy niya yon. At sa ganoong paraan, makikita ko kung gaano yung kanyang sinseridad at final na decision sa kanyang pinangarap sa buhay. Ganon pa man, dahil sa mga hindi natin naiiwasan, lahat ng tao po ay hindi perfecto. Lahat po tayo na nabubuhay ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga pagkukulang, at sa kahinaan natin sa buhay. So, alam ko po, hindi po kaila sa lahat ang kanyang buhay. Subalit, anuman po yung mga kanyang mga pagkukulang sa lupang ito, siguro po, mapupunuan din yun sa pamamagitan po ng pagmamahal. At nakikita niya po ngayon sa paligid kung gaano po natin siya kamahal. Nakikita po ng buong pamilya na si Fernando po ay lubos ding ginagalang, minamahal, sapagkat nakikita po natin ang bawat isa na nandito ngayon, hindi po magsasakripisyong pumunta dito at ilaan ang oras para po makidalamhati sa pamilya kung hindi po natin siya mahal, siyempre. Kaya, ayun man, anuman po yung mga pagkukulang niya sa kanyang pamilya, sa huling sandali, nakita po natin sila. At least po, na-realize din po ng bawat isa na ang buhay din po pala ay napakahalaga. Ang pagmamahal sa bawat isa ay kailangan din po nating alagaan. So, sa lahat po, in behalf of our family po, sa lahat po na nandito, sa lahat po mula po sa St. Peter, na mga kasama po namin noon, nung si Fernando po ay talagang nawala na ang hininga. We extend our grateful appreciation. Thank you po sa inyong lahat. Yung pong mga tulong ninyo, hindi man po financial or yung mga time nyo po, napakalaking tulong po yan sa pamilya po. So, sabi ko nga po, sa pamilya namin siguro, si Fernando yung
napakalakas ang loob. Kasi halos kami, parang mga kumlib kami no ti ugali ti kalata. Kilala po ng lahat yan. Meron po kaming unique identity. Di ba? Alam nyo yung mga tito, uncle ko idi, na dati uncle ko nga no, base po sa kwento, may uncle daw po ako na no ada bisita, aglimning. Pero ni tatang ko gamin, hindi ko alam ang kwento kasi po, bata pa po ako nung mawala siya. 2 years old pa lang ako noon. So, ang tatay ko, kami po ay nandun sa Grande noon, kung kilala niyo po. Sa Grande po kami tumira. Nung nawala na yata yung tatay namin, baka isungain makar kami ito'y ninante. Kasama namin ang aming pasalamat kami sa buhay ng aming ina. Sapagkat dumaan din siya sa karamdaman, pero asin ni ako, 81 years old na ako, dapay lang mitipiling niya. So muli po sa lahat po na nandito, tumulong at saka nagsikripisyo, sabi ko nga po sa oras ninyo, maraming salamat po. Muli po, magandang gabi po sa lahat. Thank you, Ninong Ganda. Tita Mel. Mamang Atang. Uncle Boning or isuhan nga tumaktak dirta nawalinak iti awag kasjay talaga di pakalasinan nga nabayagin nga naiyakar iti pagyanak di jay etchagi. Na yung mag-arabita yamin ako. Pasensya niya ang makawat Ilocano. Ay titagalog ko na nga. Yung Marita no kasi balak eh. Makalinsa nga daamik lang tatikantaan eh. Yan do. Total ke nakiktuta ki din pa siya naglaminsan niyan do. Training nak siya lasot siya tirabi eh. Papananda ko nakik. Basta ito. Ada pa ng tanak di Seperinas. Tuwang na kanak pinagkangganda. Ay, kantak na ta. Ladingit ko kini Nando. Lumamisan kami Nando. Gusto nyo ko na niwakin nga, nung magbagaan, bin, okay lang. Uri siyang minsan ibagbakin niya na o dapta na amuam ti lugar mo. Customer yung kapitan. Siguro Kuamit na tumal na kami tagimaminsanin ko lingdingig ko kararwar na no tirabi kasi yan uwing manmaningok ng kararwar kung guna namin tabagay man nadang ko na pa ibagbaga niya na masiligin ko mamalintay wala talaga sumit signos na talaga mapa malamit ni Lord yung siguro sa igunadan nga patay nga ilangit na ituloy diya kasi pagbigan na ko nga hindi barang dito tayo tinti sa baling relatives na tayo kuna natin nga unang-unahan lang pasensya at nangyaro dadaragtan may baga ka lang super thank you may tinararamid mo kada kami pati may baga ka lang may mga ramita yamin Oy, ever since amok nga at best friend kayo ni Tito Ando.
Doy. Mami Ituy. Good evening po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat na nandito, nagkiramay po sa amin, sa aming pamilya. Thank you so much for coming mula day 1 hanggang ngayon. Samahan nyo na rin po kami hanggang bukas. Maraming salamat po sa inyo. Si Ando po is second cousin pero close cousin. Kasi narigat ni ipalawag pero isa siya sa mga pinsan na madaling lapitan, listo lang pakiusapan, ganon. Hindi siya yung mapagkunwari, isa siyang totoong tao na siguro sa atin, ito'y Turayong, kilala nyo naman siguro siya. Sa amin na magpipinsan, syempre, amomi iso na, amomi ti ugali na. Although, meron siyang mga pagkakamali, meron siyang mga nagawang hindi maganda. Pero para sa amin, siguro perfect siya. Para sa amin, hangko amuti duduma. Pero, yun na nga, mahirap mawalan ng pinsan na mabait. Siguro, way na rin ito ni God para hindi na madagdagan yung mga nagawa niyang kasalanan kung meron man. Although, alam natin meron. Bahala na siguro si God na mag-judge sa kanya. Pinag-pray lang natin na sana nandun din siya. Masaya na siya sa piling ng Panginoon natin. Thank you so much for the memories, insan. Hindi man tayo laging magkasama, hindi man tayo laging nag-uusap, pero deep inside, alam natin, close tayong dalawa. Thank you sa lahat. At salamat po sa lahat na nandito ngayon. Thank you so much. One call away family nurse. Siya ho yung tinatawagan lagi ni Tito kapag may something na nararamdaman. Napag-iwanan ko ni Kumpare Fernando kasi kumpare ko po siya. Sa kanyang pong mahal sa buhay, sa kanyang pong mga kapatid at mga kamag-anak. Although si Pare Fernando, parang naalala ko nga, parang kailan lang po kami nagkakilala po yan. Hanggang sa inala po siya na anakin mo to yung isang anak ko bago sa kanya. Minsan lang. Pero masasabi ko lang po, ako naman po, dumaan din po ako sa mga ganito pong mga trahedya. Namasayan din po ako mga kapatid, mga magulang. Kasi ang tanging kamatayan lang po. Lahat po ng mga tao po na nabubuhay dito sa balat po ng lupa ay dadaan po sa pagkamatay. Pero sa alam po ng lahat, ang namatay na po ang isang tao, ang kaluluwa niya ay patuloy po nga nabubuhay. Minsan nga po, kung maalala po natin yung Kalbaryo na pagkamatay po ni Jesus Christ, dahil sa kasalanan po ng sanlibutan, alam po natin si Jesus Christ ang pinakakila po sa lahat. Kasi sabi niya, Jesus Christ, ako ang ilaw at ako ang magiging halimbawa, sabi niya, na walang makakaparoon sa ating Ama kundi sa pamamagitan ko. Alam po natin yung Kalbaryo po, pagkamatay po ni Jesus Christ. Pero pagkaraan po ng 3 araw, ano po ang nangyari po sa kanya? Muli po siyang nabuhay. So yung kamatayan po, yan po yung daan para muli po tayo makabalik sa piling ko ni Heavenly Father someday. Hindi lang po natin alam na mayroon pong hinanda po si Heavenly Father kung saan po yan. Pero kung bubuksan po natin yung puso't isipan po natin, malalaman po natin yung mga bagay po na yan
na napakahalaga po sa balat ng lupa para sa mga pamilya na namatay na po. Marahil ako nga po yung mga kalululuhan ko na hindi ko po nalaman. Dito ko po napagtanto na sa balang araw ay makikita po namin sila. Alam niyo po kung bakit? Ako po ay kabilang po ako sa simbahan ni Kristo ng mga banal sa huling araw. Kami po yung tinatawag po namin Latter-day Saints. Although kami po ay binansalan na nakilala po sa Mormons. Alam niyo po, brothers and sisters, nung araw, bata pa lang po ako. Kasi piloso po ako nung araw. Pinaliwala ko po yung simbahan ko niya. Dumating yung punto na nagkaroon pa ako ng isang pamilya. Parang umiikot na po yung mundo ko. Tinatanong ko yung sa aking sarili. Ito lang ba ang buhay ko ngayon? Trabaho, pamilya, relaxation. Bagkus parang may kulang na ako. So hinahanap ko po ano po yung talagang dapat na hahatakin ko. Nung natagpuan ko po yan, doon ko po nalaman ng pamilya ay muling magsasama sa kabilang buhay pagkatapos ang buhay natin dito sa mundo. Yung pagkamatay po ni kumpare ko, yung katawan niya lang po ang namatay. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay patuloy po na nabubuhay po dito sa mundo. Meron pong inanda si Lord Father na parang waiting shed. Diyos po na nag-aantay yung mga ninuno po natin na hindi po nakakaalam ng Ebanghelyo po ni Jesus Christ. Kaya alam niyo po ang purpose natin. Ako man, tinatanong ko sa aking sarili ng araw, saan ako nanggaling? Bakit nandito ako sa ibabaw ng mundo? Saan ako pupunta pagkatapos ng buhay? Alam ko po na marami pa pong naghahanap sa inyo po yung mga katanungan po na yan. Yun nga po, kapag bubuksan po natin yung puso at isipan po natin, malalaman po natin kung saan tayo patutungo. At alam ko rin po, balang araw ay muling magkakasama ang pamilya sa kabilang buhay, lalong-lalo na yung kapatid mo, kasi yung kapatid mo na pangalan, kapats ko po siya ng araw. Hanggang sa ikaw ay kinuha kong kumpare ko. At alam ko po yung mga bagay po ito na sinabi ko sa inyo. Totoo. Alam ko na. Amen. Thank you po. Medyo sa si Uncle Bindoy, hindi niya talaga ipagdadamot sa atin yung naging samahan nila ni Tito Fernan. Ay, hindi. Tito Banoy. Maraming bigote, no? Kasi wala nang nagbibigay sa akin ng pambalbas. Si Fernando. Magandang gabi po lahat sa mga bisitas. At saka magandang gabi sa mga kapwa kong taga-Durayo. Ito si pinsan ko, si Fernando. 9 na taong kaming nagsama. Kagawad ako, chairman siya. Wala akong nakitang pinakita sa akin na masama. Sabi niya sa akin, magtsaga ka lang, sabi niya, at balang araw, matutulungan kita. Pero wala na. Kung saan siya kakain, tinatawagan niya ako, halika rito at kakain tayo. Tapos, nung umuwi ako dahil dyan ako ng ospital, 3 beses ako ng ospital. Sabi sa akin nung pinasyalan niya ako, sabi niya, minsan magpapigsa ka. Agpasyartento ko naman.
Naman yan, ay nilaw na yun. Ito na pasamak kay Kuana. Kasanon niya makapagpasyarta. Awanin. Memori na kasta. Nanyaman di iti nakabasbasuran bikin ka. Adi ko. Kit mo daw tak namin nga pagmakawat ka na kayo pamilya. So nga, dating oportunidad niya pinagsalita. Kaya ang kumalipadan, hindi nabintas nga namin nakanap. No, awan ti kwarta, ori ang ibagbaga, iwatan naglata. So nga dita, alaw na iti ang kumalipadan kanya na. Dita, alaw na iti, yak na mga subalitan ti Kuana. Lalalo tatanda awan sunan. Sakit, nagkapuwak sa ospital, pinasyak nakso na. Kuna na kanya at patiksaka. At pasyakan to. Nang tatanga at tamasaksakitan. Taha ako iti financial na bunga. Mabalin nga pagpadoktor. Ante kumamit di Manila. Naging taluak di. Nanging duwa di specialist na isad di ko ha. Gasya. So, da kayo nga po mga bisitas. No, dawat kami iti nananay nga salamat ka da kayo. Da kayo nga umay iti mabuno nga sa rungkar kikuan. So nga, dati nga roti, maudi nga daw, maudi nga rabiin. Tantong bigat at kita tayo ito Diyos ang interior. At dito ito manin nga ikaraan at isunan. Ket ngarot may bag nga taga-turayong kapwa nga taga-turayong agyaman kami kada kayo. Kaya agyaman nakmit kada kayo. In kayo nga may nga pinang-pasyarting ko na. Ando! Magaling ka at makitang nagiti bisita. Makitang nagiti kabagyan. Pagyaman kami kanyaya. Thank you! Nagiti bisita. Thank you, Uncle Pintoy. Talaga nga hanalagpadan na iti marik namin iti bagim nga i-share noan niya iti nagkaduaan nyo kin Tito Ando. Ajilas na kwentong kanya mi nga urayong isuna tapno kasangom manin nga mangan na. Agatul, yun yung i-gina-joke namin kay Tito noon. Kasi nung bata kami, kasama namin si Tito. Kadagiti gagayim na, no, at dapat iti kayat na nga mag-share iti nagkaduaan ta. Mabalin yung i-share pay. Mabalin yung ibahagi. Kadagiti dadumapay. Pero amo tayo nga, uray kasano ti panangipilit tayo nga i-normalize. Nga agkukuyog tayo, nga han nga kasi nga pagkakataon kit awan. I-share na no kasano iti isim ni Tito nga Fernan no agkukuyog da. No kasano nga kajali ni Tito no kakuyog da isuna. Siguruhan nga mapatid-patid nga kape. Iti pagsasangwan da. Naimbag nga lagi iti amin, uray hanggang na ipag ko ba? At syempre, agluklok sa kayo, kiniinsan Fernando, Kalata. Sa ako ni Police Major Fernando Rodriguez Palilin.
mother ko, Lourdes Calata Balili. Oh. So, pinsan, yung Karakli. Oh, yung Karakli. Kaya, kanina, damdama at lupa. Pero lahat ng makikita dito, ang blessed na kata dito, minuhaan ko na. So, sabi ko, sa Nando, magpaturo wag nagto idin numamamuyo idi SK chairman. Sa Nando is kadwa ka SK chairman from 1996. Ada tali gid ka kadwa ka SK chairman. SK chairman di San Pablo dati. Michael Ballesteros, SK chairman ti Baringin. Erickson Mabalag, SK chairman iti Nagkampegan. Ramos. Kami ang representative kasi si Ma'am Alina Bisaya na SK Federation namin noon is wala siya. Siya dapat ang magsasalita rito. So, in behalf sa mga kasama niyang SK chairman noon, 1996 hanggang 2001 yata, kasi 2000 nagpulis na ako. Ang kwento ni San Nando, narinig ko naman lahat kanina, ibang klaseng magbisita, ibang klaseng pakikisama, down to earth na tao isuna. Tawag doon, ure aw-awan isunan, hindi no kitang itid na amin pa lang. Ito, mapapangamit dito yung mga mapayin. Ito na maturog di babae. Oh. So, yun nga, ang sabi nga nila, pagka namatay ang isang tao, maalala mo lahat yung mga magaganda. Pero, in fairness talaga ni San Nando, iba yung panya. Nung tumakbo siya bilang isang barangay captain, dito Turayong, sinupuntahan ni Bikisuna, kaya lang nagsagyasat na habang Bikisuna. Pero sabi ko sa kanya nung natalo siya, insan, walang yan, ang tawag ito, pagsubok lang yan. Marami pang pagkakataon, marami pang mga chances na pwede kang maging public servant. Hindi lang yan sa pagiging isang barangay captain. Pwede mong gawin sa ibang bagay ang pagtulong, hindi lang sa pagiging isang barangay captain. Sabi ko sa kanya. So, kadagiti gagayin, kanya kamsat, in behalf, ulit, iti SK chairman niya naging katwa na hindi, kung magkwento ako tungkol sa kanya, baka bukas na tayo matatapos. Basta masabi ko lang, itong taong itong si San Nando, very generous, very active, friendly, wala awan ni may bagati kanyanan. Lahat naman ng mga nagsalita kanina, nasabi na lahat. Pero sabi ko na, ayaw ko na lang sana magsalita kanina, kaya lang gusto ko lang i-share talaga na yung San Nando, ganyan lang ang buhay. May nauuna, may nauuli. Siguro, i-guide mo kami na nandito pa. Yung pamilya mo, naniiwanan mo rito, yung mga anak mo, asawa mo, i-guide mo sila, kami, para maging maayos, mabuti pa rin ang pamumuhay namin dito sa ibabaw ng lupa. Ikaw nang bahala sa amin. Maraming salamat po at magandang gabi po. Thank you po. Regards po kay Lola Lourdes. Any message? May mga mensahe pa po ba tayo para kay Tito Fern? Sa kapamilya at kung sino man po ang hindi ko na-mention, on behalf of our family, we thank you all. Bukas po, ngayon ho ang huling gabi ni Tito na kasama natin siya at bukas ho ay ihahatid daw natin siya sa kanyang
sa kanyang magiging bahay na. Ang oras po ng alis natin dito ay 6:45 or 6:30 dahil ang mass po sa simbahan ay 8 a.m. Gusto ho ng lahat, lalo na po nila Lola, na mas maging espesyal pa bago tayo magsabi ng ating goodbye kay Tito Ando. Alam natin na sa bawat goodbye ay merong good morning. At yung good morning na yon ay eternal life. Ang buhay natin dito ay permanente. Pero ang buhay natin kasama ng Ama ay walang wakas. Maaari po kayong pumasok para po muling masilayan si Tito Fernan. Makita yo, no kasano nga, uray man pa'y awan isunan kat, adalat ta di jay kinatair na. Uray nga nakakabil isunan iti kahon, haaning nga makaisim, haaning nga makasao, kinhaaning nga maka-thank you, maysa-maysa kada kayo. Mabalin yun nga, humanay no makita ni Tito Fernan. Kat dito yan nalpas iti programa tayo. Pagyamanan unay. Amen. May hihigit pa ba sa isang katulad mo, amang mapagmahal na totoo? Lahat ng buti na'y naroon sa puso mo, buhay man ay handang ialay mo. Walang amang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ay laging hangad mo. Patawad ay laging sa puso mo. Walang amang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko.
and you